Delikadong kakampi ba itong si Eloy Bugris? Kasi mga kaate at kuya, ito ay on my part, shocking ito. Dahil si VP Sara, I think for the first time, ay tinawagan si Eloy Bugris. Sino kaya yung nag-connect? I think si Attorney Torion, ano? Yung abogado ni sino ba? Ng KOJC, right? Si Attorney Torion. And then I think siya yung lawyer ni kanang gakaldag-kaldag ba lang na sino nga ni na kanang ga-perform nga gasaot-saot siya nga daw sa agi. Sino yon? Kaibigan kasi ni Eloy Bugres yon. Yung yung gumaganon. Sino yun siya? Sabakadiri. Sabakadiri. Sino yun? Ay paki-comment sa comment section. Ate Marina, thank you sa chocolates. Kinsa gani na siya? Kanang kasaba ka diri, saba ka, kanang kuan-kuan siyang sexy dancing bala siya. O anyway, comment nyo dyan. Malimut, nasa dulo ng dila ko. I think in-invite ni Eloy Bugris yung taga Mindanao na yan na nagsaot-saot na siya sang medyo kalibog-libog, no? Elias! Plus 5 points na nag-comment ng Elias. Kanang si Elias. In-invite ni Eloy Bugris or maybe siya yung nag-produce or nag-manage ng tour ni Elias dito sa Dubai. And yun, no? Ayan, plus 10 points kaagad. Late lang talaga yung comment. Sabak ka dire. Sabak. Sabi ni Elias. Wag mo nga akong madaliin ni Elias. Sandali lang. Maglilinis muna ako ng banyo. Banyo! Okay. So, abogado yata ni Elias yung si Attorney Torion sa kanyang mga issues sa kanyang managers, no? Or something. And then, yun na-meet ni Eloy Bugris si Attorney Torion through Elias. Maybe that's how it is. And then si Attorney Torion baka may connection kay VP Sara, no? May direct line. So, yan, nag-uusap kanina, I think, no? Si Eloy Bugris at saka si VP Sara. Pakikinggan natin at panonoorin natin mamaya ang kanilang conversation. This is the first time kasi na nakita ko na si VP Sara ay lumalapat ng ganito one-on-one sa vlogger. Through phone call. Okay, despite na ini-invite, actually, in-invite na niya yung mga vloggers before sa Office of the Vice President para one-on-one ding makausap. And then one time, umakyat din siya sa live ng Team Alpotera, no? Nag-live ng sabay-sabay or nagkaroon ng Zoom meeting or group live ang Team Alpotera. Umakyat si VP Sara doon. In-invite siya nung mga Team Alpotera niya ng mga kadududang pagkatao. No? Parang mga manlolokong Duterte supporters. So, first time ko na nakita na si VP Sara ay nakipag-usap one-on-one sa isang vlogger. Sino nga ba si Eloy Bugris? At mamaya i-discuss din natin kung ano yung pagkakakilala ko sa inyo mga kababayan. Si Eloy Bugris ay isang Ilongga na vlogger na based din po dito sa Dubai. Okay? Famous ito siya sa kanyang mga banter, sa kanyang pakikipagwarla, no? Sa kanyang pagiging matapang. Marami siyang kaaway and one of which I think mortal na kaaway niya ay si Team Langga or si Langga. Kay pareho man na silang Ilongga. Si Langga, Palangga, yan, shortcut sang, parang abbreviation, but short term for Palangga. Palangga means love, no? Si Langga, hindi ko rin alam yung, nalimutan ko, hindi ko alam. Nalimutan ko yung mga original, mga real name nila rather, mga kababayan. Nasa dulo ng dila ko yung pareho, pangalan nila pareho. Huwag ko na lang isipin at mawawala na naman tayo sa ating line of thought or whatever. But kaya ko sila kilala mga tat kuya. Hindi pa ito si Eloy Bugris, hindi ko sila kilalang personal, pero matagal ko na silang pinapanood. And maybe ang iba sa inyo kilala na rin yung mga yan. Bakit ko kilala yan si Langga at saka si Eloy Bugris? I-discuss ko na lang mamaya sa next discussion. Kasi nga pare-pareho kami mga Bisaya, gani. So kung hindi nyo pa sila kilala, lalo kayo ay Tagalog or from somewhere in the Philippines and abroad, no, hindi nyo naman maiintindihan yung vlog nila kay Binisaya man gani. Pero kung kayo po ay nakakaintindi ng dialektong Ilonggo or kayo Ilonggo at Ilongga, no, malamang kilala nyo na yan si Eloy Bugris. So kaya alam ko na hindi sila about politics, okay? May nakakasagutan siya, yun yung mortal na kaaway niya na si Langga, no? Si Team Langga.
Yun na, una kong nakilala yun, in fact, bago si Eloy Bugris. Mamaya ako na-discuss kung bakit. Pero ito nga po, tinawagan ni VP Sara si Eloy Bugris. Bakit? At may mga nakita tayo dito na something na I think matututunan natin ano, kung bakit ganito yung strategy ng ating Vice President. Well, firstly, I think because Eloy Bugris is a famous and an international vlogger, okay? Kasi based nga siya dito sa Dubai. And then, ang Vice President natin, dahil nga po may posisyon sa gobyerno, no? At dapat mag-adhere or sumunod sa Code of Conduct and Ethical Standards ng mga public officials and employees. At yan nga po yung RA 6713, I think familiar na rin yung iba sa inyo dyan. Nasa batas natin yan mga kababayan na dapat ay, di ba, ethical yung mga kilos, pananalita at galaw ng mga opisyalis ng gobyerno. Si VP Sara, iniiwasan niya, di ba, na magsalita ng hindi magaganda dahil nga siya ay Vice President. Pero one time na ano, 'di ba, na anong tawag diyan, nawalan na rin si VP Sara ng control nung nga po na nag-live siya nung ginipit-gipit si Attorney Zulaika Lopez at ako isa sa mga nakausap ng ating Vice President noon. At yung napag-usapan nga namin ni VP Sara ang nagamit sa kanyang impeachment ngayon. So malamang sinisisi ako ng Team Alpotera. Ba't ako nagtanong-tanong pa ng ganun kay VP Sara, no? About sa Operation Romanov. Familiar kayo? Ako ang kausap ni VP Sara para po sa mga bagong subscribers noong sinabi niya na kapag may masamang nangyari sa kanya, may inutusan na siyang tao na papatay kay Bongbong Marcos, kay Liza Marcos, at kay Martin Romualdez. Ako ang kausap niya. Kaya po mga kababayan, ako nagtatago or naglalagi abroad dahil delikado po. Hindi basta-basta ang sitwasyon ng inyong prinsesa, no? Kasi parang sinusulsulan ng mga double agents or mga ahas at mga nagkukunwaring Duterte supporters ang mga kalaban na kailangang dakpin yan si Maui, hulihin si Maui dahil ganun nga, dahil sa participation ko na yon sa live ni VP Sara nung sinabi niya yon, plus yun nga, yung pag-EDSA namin, yung pag-people power namin. So hindi lang po ang kalaban ng iyong prinsipesa ay ang mga Marcos supporters or ang gobyerno ni Ngiwi. Pinag-iinitan din po ako ng ibang Duterte supporters na sa tingin namin ay mga peke. Dahil bakit nila ako gustong mapahamak? Right? Bakit tinitwist nila yung kwento na ipinahamak ko pa raw si VP Sara sa pagtatanong kong yun? Dahil kung hindi raw ako sumali sa live ni VP Sara na yun at nagtanong sa Vice President, hindi raw babanggitin ni VP Sara yung patungkol sa kapag may nangyari sa kanya ay may inutusan niya siyang gugurgur sa 3. Actually, nakabuti pa nga kung 'di ba, tinitwist nga, binabago ng mga double agents ang kwento. Ginagaslight nila or gusto lang nila talaga akong maybe may element of inggit. What do you think mga tet kuya? Kasi sa tingin ng iba, at maybe mag-a-agree kayo, mabuti nga na tinanong ko si VP Sara patungkol doon. At least, just like Eloy Bugres, nakausap ko rin po personally si VP Sara. Pero marami kami nung live na yun, di ba? That was in 2024. Nakabuti pa nga yung pagtatanong ko. Actually, yung tanong ko sa kanya ay, ano naman ang gagawin ninyo, VP Sara? Kami kasi, ang kaya namin gawin ay mag-rally lang sa kalsada. Kayo, na wala kaming posisyon, di ba yun ang tanong ko? Wala kaming posisyon, ordinaryong tao kami. Ang kaya lang namin gawin, mag-EDSA, mag-rally, mag-protesta. Kayo mga nasa posisyon, anong gagawin nyo para matapos na itong abuso ni Ngiwi? Humantong dun sa sabi niya na, ma'am, wala yan, yung laban sa, bago natin panoorin si Eloy Bugris ma'am, yung, sabi niya, hinahangaan ko yung pagpunta-punta niyo sa kalsada, sa EDSA, kung saan-saan man, sa mga protesta niyo, pero ang totoong laban nasa loob ng Malacanang. Wala sa kalsada. Ngayon ko lang naintindihan yung point ni VP Sara. Kung gusto nating matapos ang problema natin, kailangan may kumilos sa loob. Right? Pero hindi niya sinasabing sugurin natin ang Malacanang.
Kung gusto nating matapos 'to, kasi hindi bababa yung mga yan. Kumbaga kahit 1 taon, 2 taon tayo nasa EDSA, kakapit ang mga yan, eh. Kakapit sa puwesto yan. Mauubusan lang tayo ng pera, ng oras, 'di ba? Mamumulubi lang tayo, mangangamoy araw lang tayo sa EDSA, baka 3 taon, 6 na taon tayo mag-rally diyan, ubos na pera natin, pagod na tayo. Hindi bibitiw yan. Kasi wala naman sa sariling katinuan mga adik, eh. Unless may matatauhan sa loob na, "Teka, hindi naman dapat pinagsisilbihan 'tong mga adik na 'to, ah. Kaladkarin na natin palabas, tayo na ang kumilos." Siguro gano'n yung point ng Vice President. Sabi ko, "Okey, nagpasalamat na ako kay VP." Ito kasi yung kuwento niyan at nakuwento ko na 'to ng 2 beses na I think 'no, nung mga nakaraan. Kaya ko lang naman, kinuwento ito kasi binabaliktad ng mga double agents or ng mga Team Alputera na yan at mga ahas na Duterte supporters na mga peke. Ako raw yung peke. Ako daw ay tao ni Martin Romualdez, mga kababayan. Okay? So, where were we? Nagpasalamat na ako kay VP sa pagsagot niya, "Ma'am, wala po diyan sa EDSA ang laban, ang totoong laban sa loob ng palasyo." Sabi niya. Sabi ko, "Salamat sa oras, VP mag-iingat ka." Kasi narinig ko nga na merong Operation Romanov. Na-gets ni VP Sara yung Romanov. Sabi niya, 2 beses ko narinig na yan, 3 beses, na may banta sa buhay nila. Pag sinabi mong Oplan Romanov or Operation Romanov, mga kababayan, uubusin ang lahi niyo. Uubusin ng mga Duterte. May ganyan. Narinig namin yan sa liwasan. Sabi niya sa akin, ang sagot niya sa akin, "Don't worry, ma'am. May inutusan na akong tao na sa oras na may mangyayari sa aking masama," tama mga ano, comment kayo diyan mga matatagal ng Mawinians, 'di ba? Yan yung conversation namin ni VP Sara. Bago natin pakinggan yung conversation ni Lumbo Chris. 'Di ba? Napanood niyo yung live na yun ni VP Sara na pinatayan sila ng ilaw, ang dilim din, galit na galit si VP Sara. Ako ang kausap niya noon. For some reasons, maybe that was God's intervention, hindi lumabas ang mukha ko sa screen. Maybe God was protecting me during that time. Pero ipinapahamak ako ng mga double agents. Ichinutyo ako sa NBI, sa CIDG, sa PNP, sa kung saan na ang kausap ni VP Sara doon ay si Maui. Hindi lumabas ang mukha ko sa screen. Ay naka-turn on ang camera ko noon. Habang kinakausap ako ni VP Sara, blanco yung screen ko. Hindi lumalabas yung mukha ko sa live niya. Pero yung ibang mga nagtatanong, lumalabas yung mukha nila doon, eh. 'Di ba sina Doc Badoy nandun at kung pati media nandun. So, sabi ni VP Sara sa akin, "Huwag kang mag-alala, ma'am, yun nga, may kausap na ako." Oh, nag-trending yun at ginagamit yan ngayon sa impeachment ni VP Sara. Gusto siyang i-impeach dahil sa sinabi niyang yun. Conditional naman yun, eh. Kung may masamang mangyayari lang sa kanya. Eh, wala namang masamang sabi ko nga nakatulong pa yun, mga kababayan. Kung hindi nabanggit yung Romanov, malamang ginurgur na si VP Sara. Nung nalaman nila sa live na yon, sa pag-uusap namin ng Vice President, shout out VP Sara, not sure kung nakakapanood kasi lang baga naman ako, di ba? But nagkausap tayo. Nag-meet na rin tayo noong hearing ni Tatay Digong na inabot tayo ng midnight. Isa ako sa binigyan mo ng hopya, VP Sara, isang balot ng hopya ang binigay sa akin ng Vice President. Inubos ko sa sobrang gutom ko, mga ating. Hindi ako kumakain ng pagkain doon ng Kongreso, ng House of Representatives. Baka mamaya may betchin, may lason or whatever. Eh, teritoryo ng mga buhaya yun, eh. Si Tatay Digong hindi kumakain nung araw na yun, naabot na kami ng hating gabi, eh. O, hindi rin ako kumain. Ang sasarap kayo ng pagkain doon, mga kababayan. Ang sarap kayo ng hain. Ilang hain yung 3, 4? May Jollibee pa. Hindi ako kumakain talaga ka Jollibee pa yan. As ang sasarap ng mga food nila. Winawaldas nila ang pera natin. Pero hindi ako kumain. Kung di dumating si VP Sara, may dala lang hopya. Hindi ako makakakain, mga ating. Oh, si Libag, nandun si VP Sara? Wala. Si Libag, nakausap niya si VP Sara ng personal? Hindi. Live, live. O, tapos nagmamalakit, nagyayabang yan. May personal daw silang pinag-usapan ni VP Sara. Inggit! Yung mga nagsasabi na pinahamak ko pa daw si VP Sara sa pagtatanong kong yun. Inggit! And now, mainggit kayo kay Bugris. Okay? Mamaya, hihimayin natin yung kanilang itong ginawang strategy ni VP Sara, mga kababayan. Ano yung matututunan natin from here?
Ito ba ay smart move? Ito ba ay delikado? Pero meanwhile, discuss ko na lang sa susunod yung patungkol doon sa panggagaslight, no? At pang-twist. Kaya sabi ko sa inyo, mga peke, yung mga yan eh. Yung mga Duterte supporters na binabalik na, pinahamak ni Maui si VP Sara, tingnan mo, na-impeach tuloy or ini-impeach tuloy. Kung hindi siya nagtanong ng ganun, again, going back mga kababayan, sa tingin ko, nailigtas pa nga sa conversation namin yun ng Vice President, si VP Inday. Bakit? Nung nalaman ni Nang Iwi na may ganong kinausap si VP Sara, na kapag napahamak siya or may nangyaring masama sa kanya ay may gogorgor din sa tatlo, mukhang hindi itinuloy ang panggugorgor kay VP. Dahil may inutusan siya eh. Pag ako namatay, pag may nangyaring masama sa akin, gorgorin mo yung tatlo. Walang nakakaalam kung sino. At kung bakit po, mga kababayan, nasa peligro rin ng buhay ko, baka pigain nila ako. Sabihin nila, sino? Sino yung inutusan ni Sara Duterte na gugurgur sa tatlo? Umamin ka, Maui. Malay ko. Hindi ko naman tinanong kung sino yung sinabi yung tao, di ba? Oh. Anyway, yun nga po. Kaya medyo unique yung sitwasyon ng inyong Principesa. Hindi lang po ang kalaban ko ikakamping at makakaliwa. Hindi lang po Marcos supporters at ang gobyerno ng Iwi. Pati yung ibang mga Duterte supporters na nabuking dahil sa ingay ng inyong Principesa at ng iilan sa amin, including Team Malindog, na kami ang nagsasabing may mga ahas na DDS. At yung iba sa kanila ayaw matawag na DDS. Gusto nila ang tawag sa kanila ay Dutertista. Gumagawa ng panibagong grupo at kulto kasi nga hindi nila masikmura na matawag na DDS. Bakit? Maybe in the past or nung mga nakaraan, nung panahon ni Tatay Digong, baka mga loyalista ang mga yan. Or maybe mga kakampings na grabe nila balahurain tayo noon. Tayo mga legit na DDS. Diba? Bobo tanga ang tawag nila sa mga DDS, tapos biglang DDS na rin sila. Ay, ano yun? Hindi lang yung kain suka, kain tae, mga kababayan. Yun ay pambubudol ng malala, pagiging ahas. At ang nakakapagtaka, yung mga Team Alpotera at mga sa tingin natin mga double agents at mga ahas, nakakapagtaka, lahat sila sumasamba kay Mangga. Why, oh, why do you wanna say goodbye? Okay, let's listen to the conversation of Vice President and Eloy Bogris at pag-aralan natin kung ano ang nangyari at kung ano baga ang objective ng Vice President sa kanyang ginawang ito na pakikipag-usap one-on-one kay Eloy Bogris. Ano ang layunin ng ating Vice President sa kanilang conversation na ito? Alright, lagyan lang natin ng audio kasi nakamute pa nga ni Gid. O nagkadlaw-kadlaw si Eloy Bogris, no? Hold on, Eloy Bogris, hold on. Lagyan natin ng audio. Alright, that's Eloy Bogris, mga kababayan. And again, binabakura na ito ngayon ng Team Alpotera. Kinakaibigan na ito ng mga sumasamba kay Alpot. Sino yung Team Alpotera? Itong mga sumusuporta kay Alpot. Itong babaita na sa tingin namin ay nagkanulo kay PRRD. Sa tingin namin, siya yung nagchuchuchu kung ano ang pinag-uusapan noon in Hong Kong bago umuwi si Tatay Digong ng Pilipinas tapos nahuli. Kasi nagpalit-palit na nga ng flight schedule si PRRD noon para huwag matiktikan at lansihin ang mga nakaabang na pulis sa NAIA pero natutunugan pa rin ng mga kalaban. At sa tingin namin, sina Alpot ang may kagagawan niyan. Grupo ni na Alpot kung hindi man siya. Kasi si Alpot nalaman ni Miss Maharlika at nga pala si Miss Maharlika at si Eloy Bogris ay parehong Ilongga, baka nga ito ay binabakura na ng Team Alpotera para huwag maging kaibigan ni Mother Dragon. Yun. Parehong Ilongga si Mother Dragon kag si Eloy Bogris. Therefore, kailangan na nilang bakuran ito para ma-brainwash na huwag magtitiwala sa Team Alindog. Okay? Anyway, let's listen to Eloy Bogris. Ano pa ba yung gusto ko sabihin? May gusto pa akong sabihin. Pero sige na, makinig na muna tayo kay Eloy Bogris. Gonna dream come true yung first time with Attorney Torion. I really told him, Attorney, please do not forget me when you get the chance to see the Vice President. Because I've always been her fan since you were a mayor. Talagang, oh my God, I am very astonished sa iyong strength as a woman.
So when I got that Kausap video, niya si VP. grabe dumabuang ko, Diyos ko, Lord. Meron siyang mababaliw. So ma'am, steady ka lang dyan, ma'am. Ang mga pagmumura sa mga pangit mo nga mga haters, Critic. pangit, tsaka maiitim na mga pugita, ako nang bahala doon. Bubugrisin niya, mga kababayan. Thank you so much, ma'am, for your time, ha? Ang dami mong fans na Davaoenyo. Ay, Ano ba yun? yes, I know. Lalo na dito, ang dami-daming mga taga Davao. Totoo yan. Na ano daw, na-erase daw yung pagmumura nila kay Iloy Bugris. Na-erase daw yung pagmumura nila kay Iloy Bugris. Kasi si Iloy Bugris, meron nga siyang mortal na kaaway, yung si Langga, si Team Langga. Okay? Of course, may faction ang mga Bisaya, mga kababayan. Hati yan sila eh. Kasi kami, nakafollow na kami kay Iloy Bugris kahit na hindi pa politics ang kanyang topic. May mga team Langga, merong team Iloy Bugris. Wala akong kinakampihan sa kanila kasi tinitimbang ko. Pareho naman silang may mali. Yung Langga may issue rin yun about cybercrime or something. Ikwento ko na lang mamaya sa next discussion. And si Iloy Bugris din, di ba, yun nga, aminado naman siya na involved siya sa pang-scam ng tao kasi kailangan daw niya makasurvive. So, yeah. Pero yung galit ng ibang mga Bisaya kay Iloy Bugris or hindi siya gusto ng ibang Bisaya ay nawala raw, sabi ni VP Sara. Kasi nga, supporter na siya ng mga Duterte. Kasi, alam niyo yon, kung meron mang solid North, which wala naman, but majority of the Visayans and people from Mindanao are supporters of the Dutertes. Okay? So, na-appreciate si Iloy Bugris ng iba pang mga Bisaya na maybe hindi natutuwa sa kanya dahil doon sa kay Team Langga dati nakasupport. May mortal siyang kaaway na Ilongga rin, mga kababayan. Okay? And nung binanggit ka ni Miss Marley kasi si Iloy Bugris, natuwa ako eh. Binanggit ni Miss Marley ka ito, I think kung hindi man ngayong taon, maybe later nung 2025. Pero matagal ko nang pinapanood at sinusubaybayan si Iloy Bugris, okay? Kasi nga natutuwa ako kapag namimiss ko kasi ang kabisayaan, mga kababayan, at kapag nakakarinig ako na nagbibisaya na vlogger, ay gusto kong ma-refresh baga yung aking at least knowledge ng pagsasalita ng wikang Bisaya, no, or mga dialektong Bisaya, kasi matagal na nga akong wala sa kabisayaan, dekada na rin, kahit na 13 years old lang ako ngayon, mga kababayan. Okay, let's continue. Oh my God. Oo, ma'am, napalitan talaga. Nagsikat na nga yung yung Bilatsing Iloy. Pati yung mga taga Manila, Bilatsing Iloy na rin ang kanilang pagmumura. Oo nga, nawala lahat ng mga pagmumura ng Bisaya at Tagalog hanggang narinig. Maybe yung ibig sabihin din ni VP Sara dito ay natalo or na-overshadow ng Bilatsing Iloy yung mga pagmumura ng mga Bisaya, natalo ng kanyang pagmumura. Kumbaga na daig. Kung trending man yung yawa, pisti, animal, or whatever na pagmumura na kilalang ginagamit ng mga Bisaya, ay tinalo ng kanyang brand ng pagmumura yung Bilatsing Iloy. So hindi nakakaintindi, yung Bilatsing Iloy, bilat is kepyas. Sing is kind of a, ano ba yan? Anong parts of speech yan? Kind of a preposition or whatever. And then Iloy is mother. Okay, mother kasi siya eh. No? Iloy Bugris. So si Mother Bugris, siya yung palamurang nanay. Parang ganun, no? Siguro ang tamang term dyan talaga ay bilat sang Iloy or puke ng ina. Yun kasi yung equivalent ng mga puke ng ina mo. Ang Bilatsing Iloy ay puke ng ina. Puke ng ina mo! Yun, Bisaya term. So parang ang tamang term talaga siya ay bilat sang Iloy. Pero parang mas madali siyang i-pronounce as bilat sing Iloy. Right? Boto sang amay. Ay, ano ba yun? Meron bang buto sing amay? Right? Parang hindi, no? Parang awkward. Hello sa mga Ilonggo, dira. So yung gitna, yung middle part, yung nang, no? Kasi bilat ng ina yun eh. Yung nang, NG. Parang hindi yan siya sing. Ang equivalent yata ng nang, yung NG, ay sang. Pangayo
Tagai ko bi sang kwarta. Tagai ko bi sing kwarta. Hindi kasi sing yan eh. Tagai ko sang kwarta, bala. Tagai ko sang laki. Laki. So, sang yata yan. Pero mas maganda siyang i-pronounce as sing. Bilatching Iloy. Parang isang word na tuloy siya nga. Tama ba mga kababayan? Sang talaga yun, ano? Bilatching Iloy, hindi bilatsang Iloy. Parang kasi ang hirap parang may pre nung konti eh. Bilatchang Iloy. Parang bilatchang Iloy. Bilatching Iloy na lang. Puro letter I. Bilatching Iloy, di ba? Yun. Anyway, ano pa raw? Oo, ma'am. Ganun talaga aking trademark. And I'm using this voice to defend the Duterte solid. Yan po ang aking talagang purpose in life. I'm happy doing this with all my heart. Okay. There's another video mga kababayan. Ito yung first part yata na na-surprise siya ng husto, no? Na sumampa si VP Sara sa kanyang live. Hold on. I'm gonna play it. Let's see. Okay, hold on. Pero itong si Iloy Bugris ay parang nagpaparinig kay VP Sara na kapag nanalo ang ating Vice President, kung pwede daw i-appoint siya sa isang posisyon. Huwag na Iloy Bugris. Baka kasi I'm not sure kung lalaki ang ulo mo, no? Maybe hindi naman. Pero hindi mo naman kailangan. Magstay na lang tayo abroad. Why not? Huwag na nating hangarin ang posisyon sa gobyerno, okay? Anyway, may hinaharap kang kaso. Baka mamaya, lamunin ka ng sistema, makaramdam ka na lalo kang powerful, gipitin mo yung mga kalaban mo. Well, anyway, ikaw lang naman ang makakapagsabi kung mangyayari yan or hindi, di ba? Anyway, let's listen. Yes, everybody, how are you? Sadali lang, guys. Ito yung first part. Ay, hello, VP! Ay, napapatay ako, VP Sara! Para daw siyang mamamatay. How are you, VP? Tuwan-tuwa siya. Okay lang. Hala, Okay. mahal na mahal talaga kita! Ay, dumabuang-buang ako! Para daw siyang mababaliw. Tuwan-tuwa siya. VP! Green nails. I'm wearing green for you! Naka-green nga siya. Oh my Ako God! na, kakamping This is kasi. a dream come true! Na Tuwan-tuwa. Pati ko niya green. Talaga akong kuko. Ay talaga, VP, may fake naman ako ko. Kaso hindi ako marunong magdala. Hindi ako marunong magdala ng kuko. So, Alam niyo yung daliri ni VP Sara, ang ganda. Parang candle talaga siya. Tapos maputi siya eh. Hindi rin siya mahaba. Hindi nga mahaba ang kuko ni VP. Ang ganda ng daliri niya mga kababayan ni VP Sara. So, abala lang yan, VP. Huwag ka na magganyan-ganyan. At pero natutuwa siya sa anong tawag dyan, sa clip-on ni Iloy Bugris sa kanyang kuko. Tuturuan kita. VP, nanginginig ako. Wag na, para abala lang yan kay hyperventilate. Tuwan-tuwa siya. Na-hyperventilate ako. Oh my God. VP, I am yours 101%. From this day on until the election, I will never leave your side. That's a promise. Okay. Good. thank you. Thank you, Yes. ma'am. I believe in you. Kuan man siya. Hindi siya Bisaya, no? I can understand Bisaya. Okay. Yes. Kaya, alam mo, ma'am, noon, Ay, nag-mute. Anyway. So, yan pangako mo yan Iloy Bugris na hanggang election and maybe kapag nanalo si VP ay mananatili kang supporter. Huwag kang gagaya dun sa kakilala naming akla na tumambling dahil na nagipit sa pera, ha? Yung dati kasama namin sa EDSA, tapos biglang nandun na siya, pumunta na siya or bumalik na siya kay Marcos Jr. Huwag kang gagaya doon. Kilala nyo yun mga kababayan? Yung kasama namin sa EDSA, na actually Duterte supporter naman talaga yun, nagipit lang eh. Tapos galit na galit yun dahil gusto nga raw siyang ipagurgur, no? Sabi niya gusto siyang ipagurgur ni Mangga. And dahil nga kinuyog siya ng mga peking DDS or ng mga double agent, yung isang Duterte supporter na kilala rin, nakasakasama namin ni EDSA,
at pinagkaisahan siya ng mga pinagdududahan naming peking DDS, bumaliktad na lang, pumunta na lang kay Marcos Jr. Yan din po yung goal ng mga umaaway sa akin, mga kababayan. Ang bumalik ako dun kay Marcos Jr. or whatever. Oh, yun. Kaya nila ako inaaway. Parang ganoon. Parang trophy yan ng mga double agents na nakapagpatumbling sila ng isang peking Duterte supporter. Despite na Duterte supporter yung tumambling na yun na kasama namin in EDSA, na siya nga yung isa sa mga original sana na miyembro ng EDSA Friday group. Duterte supporter yun, na ano lang, nagipit lang yun sa pera, mga ting. Walang pera sa Duterte. Kaya ikaw, Eloy Bugris, alam mo yan right from the start. Walang pera sa pagsuporta sa mga Duterte. Hindi sila magbabayad ng supporter. Kasi magagamit yan sa kanila. Wala rin silang ganyan. Hindi sila billionaires or what. Ang kaya lang nilang isukli sa ating support kay VP Sara at sa mga Duterte, lalo kay Tatay Digong, ay pagsilbihan ang buong Pilipinas ng maayos bilang pagtanaw ng utang na loob sa unconditional support natin. Tama, mga kababayan. But going back, mga tat kuya, dito sa support ni where am I now? Hold on. Dito sa ginawa ni VP Sara na sa pagkausap ng personal kay Eloy Bugris, bakit niya to ginawa? Ano ang kanyang goal dito, mga tat kuya? Okay? Well, marami na kasi ang umaatake kay VP. Yung kanyang mga hindi masabi dahil nga siya ay vice president, no, kailangan mag-adhere siya sa code of conduct and ethical standards ng mga opisyalis ng gobyerno, ay nasasabi ni Eloy Bugris. Yung mga, 'di ba, yung mga ipinipreno niyang pananalita dahil sa aming mga Bisaya ay normal 'yon. Actually, sinasaway ako ni Mama, maybe because hindi Bisaya si Mama. Tatay ko ang Bisaya. Pero yung mga pagmumura na ganyan, parang ano na yan, self-expression na ng mga Bisaya yan. Normal na part ng conversation yung mga pagmumura. Okay? Pero syempre, Vice President ng buong Pilipinas, si VP Inday, kailangan niyang alisin sa sistema yung mga ganong tipong mura na pala yun at kabalahuraan sa pandinig ng mga Tagalog at ng mga hindi Visayans, okay? So, ang mga gusto niyang sabihin, tapos marami nga pong umaatake sa Vice President, ay nasasabi ni Eloy Bugris. Ito baga strategy ni VP Sara, mga kababayan. Meron bang Eloy Bugris si Marcos Jr.? Alright? So, itong sinasabi ko, despite na hindi magandang pakinggan, mga ate at kuya, itong strategy ni VP Sara ay appeal to the attack dog. Okay? Yan. Ang magiging attack dog ni VP Sara ay si Eloy Bugris. Yung gustong-gustong makipagdebate kay VP Sara, nakapangit-pangit naman ang mukhang nangangagat. Lovely Granada ba yung pangalan nun? Ilusyonadang gustong makipagdebate kay VP Sara, si Eloy Bugris ang bumabalasubas, pinagmumumuran niya, ginagawa niyang katawa-tawa. Durog naman talaga kasi ang pagkatao kapag si Eloy Bugris ang kaaway mo. Pero si VP Sara ba ay takot kay Eloy Bugris? I don't think so. Yeah. Binabalahura din ni Eloy Bugris yung nag-i-impeach kay VP Sara na kamukha ni Dilima. Sino yan? Jervil Luistro ng Batangas, no? Yung kamukha ni Dilima na ang kapal-kapal ng makeup na mukhang ang itim naman na babae. Si Tambaloslos, binubugris din ni Eloy Bugris, lalo na si Ngiwi Jr. Katakot-takot na mura ang inaabot ni Ngiwi Jr. kay Eloy Bugris, lalo na nitong umiinit ang sitwasyon sa Middle East at walang magawa si Ngiwi dahil hindi niya kayang i-repatriate ang mga Pilipinong gustong umuwi ng Pilipinas dahil nga baka lumala ang giyera. And hopefully huwag namang lumala, no? Talagang nakita, no, ang kainutilan ni Ngiwi bilang presidente at na-highlight dahil kay Eloy Bugris, ang dami niyang followers tapos nagte-trend siya ngayon. Okay? Even matinding preno ang ginagawa ko, plus of course teacher nga ang inyong prinsipesa, hindi ko pwedeng balahurain or hindi ko kayang magsalita ng sobrang kabalahuraan. Kaya si Eloy Bugris ay nagsa-stand out. Na-handle niya ng maayos itong mga ad hominem na mga atake. Itong mga
hindi malamon na mga pagmumura at pambabalahura na deserve naman ng kabilang parlor or ni Ngiwi at ng mga magnanakaw at kurakot na politiko. Yung pagiging balahura ni Libag, yung palamurang double agent na peking DDS or peking Duterte supporter na nagpapapirma, nag-iikot sa Pilipinas. Kaya siguro nila iniikutan na ngayon si Eloy Bugris dahil natatakot sila. No? Ibang level si Eloy Bugris. Actually, kahit na balahura ang bunganga ni Eloy Bugris, dahil nga pareho kaming Bisaya, parang music to my ear pa rin yung kanyang pagmumura. Unlike kay Libag na parang demonya ang dating. Iba si Libag, no? Demonya naman yun siya. Tao ni Manggayan, no? Traidora. Okay? So, okay, that's appeal to a top dog pero in a good way, mga kababayan. At saka pinangako ni Eloy Bugris, siya naman ang bahala sa mga kritikong pangit at mukhang kugita or pugita ni VP Sara. That's actually cognitive dissonance din mga tatkuya, nabanggit ko na yan noong nakaraan dahil nga po, siguro tinitimbang ni VP Sara, no, na hindi ko dapat i-entertain ang ganito kasi nga hindi ito ang brand ko sa ngayon being the vice president. Pero I did it anyway. I talked to her, right? So conflicting, 'di ba? Iba yung kanyang maybe gustong gawin sa kanyang kumpara sa kanyang prinsipyo. That's cognitive dissonance, 'di ba? Magkasalungat. Oh, iba ang prinsipyo ng Vice President. Pero again, yung hindi masabi ni VP Sara ay kayang gawin ni Eloy Bugris. Gusto niyang pagmumurahin, maybe gusto na nga niyang sapakin or putulan nga ng liig, sabi ni VP Sara, di ba? Nakikriticize siya dyan. Di ba? Napupulaan si VP Sara. Ba't mo sinasabi na gusto mong tanggalin ang ulo ng presidente? Binanggit ni VP Sara yan eh. Gusto daw niyang tanggalin yung ulo ni Ngiwi, ihiwalay sa katawan, di ba? Pugutan ng ulo si Ngiwi. Yung mga ganyan ba na mga barbaric at mga matitinding banat ng mga Bisaya na hindi kakayanin ng mga Tagalog ay hindi masabi ni VP Sara ulit habang siya ay Vice President at kayang sabihin ni Eloy Bugris. Okay? And then there's high risk and high reward friendship itong nangyayari kay Eloy Bugris at sa ating Vice President. A high reward dahil nga may tagapagtanggol si VP Sara, also a high risk, what if one day hindi na maging supporter ni Vice President si Eloy Bugris? Kasi promises are made to be broken and hopefully hindi masilaw si Eloy Bugris ng pera ni Tambaloslos. Despite na nagbibiro one time si Eloy Bugris na, uy, kung gusto niyong bilhin ng loyalty ko, mga hindi ako kaya ng 1 million. I have 1 million. I have millions, sabi ni Eloy Bugris. Kung mga billion, sige, tatanggapin ko. Kung offeran ako ni Tambaloslos ng 1 billion, tatanggapin ko yan. No? Sasabihin niya, pasensya ka na muna, VP Sara, ha? Malaki ang offer sa kabila. But don't worry, ang ibibigay sa aking 1 billion, ibibigay ko sa inyo ang kalahati. Sinabi ni Eloy Bugris yan, although pabiro, bibigay ko sa iyo ang kalahati para makatulong ako sa campaign funds mo. Babayaran daw si Eloy Bugris ni Tambaloslos o kaya ni Marcos Jr. Ang gusto niya, 1 billion. Pero yung ibabayad sa kanya, i-donate niya kay VP Sara para pandagdag sa kampanya ni VP Sara sa 2028. Mga ganong tipo. So kumbaga, bubugrisin muna niya ng kunwari si VP Sara, pero ang totoo, yung kalahati ng ibabayad sa kanya, ibibigay kay VP Sara. So sino naman ang kulang-kulang, di ba? Nakatulad ni Ngiwi, well, kulang-kulang naman talaga si Ngiwi or maybe wala na sa tamang pag-iisip na, ayan, hayagan na sinasabi na, okay, sige, bayaran mo. Kasi kalakaran yan. Yung tumambling sa kabila, bayaran. Yung gustong makipagdebate kay VP Sara, mukhang bayaran din. Si Jam Magno, mukhang bayaran din. Ang supporters ni Ngiwi, mukhang mga bayaran. Nagtatanga-tangahan, kitang-kita na inutil, manloloko, baha ang korupsyon. Bakit pa rin sila sumusuporta kay Ngiwi? Kasi nga umuulan ng datong. Mali-maleta nga ang nakaw eh. Kung bawasan nyo ng isang big kiss, no, 100,000 pesos yun at ibigay sa vlogger, itong vlogger naman nagipit, o di, tapuwit ni Ngiwi, kumakapit.
Pero meron bang supporter si Ngiwi na katulad ni na Iloy Bugris at ng iba pang mga supporters na hindi kayang bayaran? Meron bang magpapakatanga kay Ngiwi Junior, kay Tambaloslos, kay Butod, kay Mangga? Maybe kay Mangga pwede pa, no, kung talagang uod ng tanga. Pero may magpapakatanga ba kay Marcos Junior na maging supporter at bibilib ng husto na siya'y napakagaling kung walang kapalit na pera? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga videos.